Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan ako mainit-init na balita. Sinampahan po ng reklamong perjury si Senator Rodante Marcoleta, diyan po sa Office of the Ombudsman. Naku po, kilala naman natin kung sino ang nakaupong ombudsman ngayon ng ating bansa. At masasabi natin na hindi maganda ang relasyon ni Senator Rodante Marcoleta diyan kay Boying na siyang ombudsman ngayon. Ano? Nagkaroon po sila ng mga sagutan nitong mga nakaraang buwan sa mga hearing tungkol po lalo na doon sa statement na bending the law na sinang-ayunan nga ng ating ombudsman. Sana wag magamit ang pagkakataong ito na may nagsampa ng reklamong perjury kay Senator Rodante Marcoleta para patahimikin ang butihing senador. Alam naman natin mga kababayan na talagang si Senator Rodante Marcoleta ang masasabi nating numero uno na tumitiligsa sa mga malalaking isda na sangkot at dapat na mapapanagot tungkol dyan po sa anomalya at katiwalian ng flood control projects. Dyan po iikot ang ating talakayan ngayon at aalamin po natin sino ba itong mga tao na nagsampa ng reklamo kay Senator Rodante Marcoleta na ang kanilang pakilala kaya sila nagsampa ng reklamo. Umano'y pagmamalasakit daw sa bayan para daw mabigyan ng hustisya ang mamamayang Pilipino dahil umano sa pandaraya daw ni Marcoleta kaya bubusisiin nating mabuti talaga bang pagmamalasakit sa bayan yung layunin ng mga taong nagsampa ng reklamo kay Marcoleta o baka naman ito ay para rin sa kanilang political interest. Baka naman kaya nila ginawa ang hakbang na ito sapagkat meron po silang gustong mangyari na yun nga ay mapatahimik si Senator Rodante Marcoleta at bakit kaya gusto nilang patahimikin ang butihing senador? Malalaman po nyo mamaya yan. At bago tayo punta doon sa pinakapaksa, napapansin ng iba sa inyo itong bago nating kasuotan Ito po'y barong na galing po sa Gilberto's Barong Shop. Ipapakita ko na po sa inyo ang kanilang page mga kababayan. Opo yan. Diyan ko po nakuha ang barong na ito. Sa mga kapatid ko po sa pananampalataya, alam naman ninyo na may nalalapit tayong napaka-espesyal na okasyon at marahil ang marami po sa inyo naghahanap kung saan ba kukuha bibili ng masusuot ninyo. Ang akin pong rekomendasyon dito na po kayo pumunta at mag-inquire sa Gilberto's Barong Shop. Puntahan nyo po itong official page nila, message nyo po sila dyan, pwede nyong kunin yung kanilang contact number. O kaya pwede nyo namang alamin kung saan ba yung kanilang physical store para talagang makapamili kayong personal. Kung gusto naman po ninyo na makuha ang katulad nito na barong, pwede nyo pong itanong sa kanila kung meron pa silang available na barong ni Tinig ng Karnungan para itong ganitong eksaktong kopya at barong, magkaroon din po kayo para pare-pareho po tayo ng disenyo. Pero kung gusto naman ninyo ng ibang disenyo, meron din naman po napakakalidad, napakaganda po ng pagkakayari, ng pagkakatabas, ng pagkakaburda, maging ang kwelyo matigas po Talagang masasabi natin hindi po tayo mapapahiya dyan. At hindi lang po ang mga kapatid ko sa pananampalataya ang pwedeng bumili. Kahit mga nasa ibang relihiyon, kung kayo man ay nangangailangan ng barong para sa opisina ninyo, para sa anumang okasyon, pwedeng-pwede po kayong mag-inquire sa kanila. O bueno, dito na po tayo mga kababayan sa atin pong pinakapaksa. Pumunta po tayo sa balita. Opo, mula po sa GMA News. Ang sabi po dito, a perjury complaint has been filed against Senator Dante Marcoleta before the Office of the Ombudsman over his public remarks that he did not fully disclose the donors to his successful campaign for a Senate seat in 2025. O pa rin yung tungkol sa SOSE ni Senatoro Dante Marcoleta. Election watchdog group kontra Daya led by Danilo Arao. Ito po yung attorney na nagsampa po ng reklamo sa ombudsman kung hindi po kami nagkakamali and advocates of public interest law Alexander Lacson and Dino De Leon. Sila naman po yung kinatawan o bahagi representante nitong grupo ng election watchdog na kontra Adya. Filed the complaint on Friday, December 5th in connection with the statements Marcolat made in a television interview on November 7th. Ayan yung mga tauhan po o yung mga kumakatawan dyan sa kontradaya na election watchdog po ang pagpapakilala. Sila po yung pinaka nagsampa ng kaso o reklamong perjury sa opisina ng ombudsman
laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ipapakita ko po sa inyo yung official page ng Kontradaya. Ito po. Ayan, mayroon po silang 13,000 followers. Ano? Nakikita nyo dyan nakalagay kontra 2,025 sa kanilang cover. Guide to the party list groups in the 2025 Falls Bayo maghanda, magbantay, kumilos. Kung titignan ninyo mga kababayan, parang neutral lang kasi walang kumbaga yung kulay hindi lumalabas. Hindi sila pumapartisan, hindi sila kumakampi kung kanino, 'di ba? Parang independent group na nagbabantay lang sa eleksyon para sa pagmamalasakit sa bayan. Pero ang tanong, sino ba itong Alexander Lacson? Sino ba itong Dino de Leon na rumerepresenta dito sa Kontradaya na dito malalaman natin ano ba talaga ang tunay na kulay ng Kontradaya? Sila ba ay para talaga sa pagmamalasakit sa bayan? Sila ba ay talagang independente, neutral at talagang masasabi nating walang kinakampihan, walang kinikikilingan para sa interes ng taong bayan? O baka naman political interest? O po unahin na natin si Dino de Leon o PM? Ayan. O, Dino Singson de Leon, nag-share po siya ng post ni De. Pagka tiningnan niyo po yung kanyang profile talagang mababa sa kanya na siya ay isang kakamping, na siya ay sumusuporta sa mga politiko, sa mga leader, sa mga namumuno diyan, sa kakamping. Katulad na lang ni Leila de Lima, si Alexander Lacson po. Kaya ano po ang kanyang kulay? Kaya ito po. Ayan o, tumakbo pong senador noong 2022 sa ilalim po ng hanay nila Lenny at Kiko o Kuya Alex Lacson ang kuya mo sa Senado. Yan po ang tunay na kulay ng Kontradaya. Hindi po sila independent group ha? Kasi baka ipagkamali ng iba sa inyo pagka tinignan nyo pa, independent group to. Talagang sa pagmamalasakit ito sa bayan. Dito ngayon mga kababayan, kaya ko ipinakikita sa inyo yan. Gusto ko pong malinawan kayo. Ayokong kayo ay madaya ng matatamis na salita. Ayokong madaya kayo na para bagang walang kinikilingan ng mga to na para bagang kahit sino sasantuhin nila basta may pagkakamali. Kasi ang akin kung talagang watchdog kayo nung eleksyon bakit hindi ninyo ipinopost sa Kontradaya yung mga issue na bumangon noong eleksyon sa mga politiko na inyong sinusuportahan? Alam niyo mga kababayan, ako man po ay may mga kaibigan, may mga pamilya, may mga kakilala na mga kakamping. Sila man ay hindi ko po kinamumuan dahil sa kanilang political perspective. May karapatan sila Pero ito ay personal insight ko po. Pagpasensyahan nyo na ha. Pero sana maunawaan nyo ako lalo na sa mga kamag-anak, kakilala at kaibigan ko na mga kakamping na makakapanood at makakarinig nito sa akin. Ang ayaw na ayaw ko lang po talaga sa kakamping napaka-selective. Tipong sasabihin nila na sila ay for good governance lang. Sasabihin nila na para sa pagmamalasakit lang sila sa bayan sa interes ng mamamayan, kaya sila bumuboses laban sa gobyerno. Katulad niyan nung impeachment complaint nila laban kay Presidente Sara Duterte. Kaya daw sila kumikilos ay para sa interes ng Pilipinas. Wala daw political interest doon. Kaya daw nila ginagawa yon para mabigyan ng demokrasya sapagkat naniniwala sila na nilustay ni VPAR yung confidential funds na mahigit ₱1,000,000. Ngayon, pagdating ng pag-usbong ng anomalya ng flood control projects na nalaman natin, daang bilyon, at umabot pa nga sa ₱1,000,000,000 yung nagasta at nasayang diyan abay, hindi sila nananawagan ng impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko sinasabing gawin nila yon. Hindi ko sinasabi na gawin nyo yan kasi nga tayo ay para sa magpapapanagot lang naman talaga Mabigyan lang ng demokrasya, hustisya at mapapanagot yung mga sangkot diyan sa anomalya. Okay na. Mabalik lang yung pera sa pondo ng bayan, sa kaban ng bayan. Okay na. Wala nang bababa, basta mabigyan ng hustisya ang taong bayan at pagkatapos nun, ituwid yung dapat ituwid. Okay na tayo Pero kung ang paniniwala ng mga kakampings na kaya sila gumagawa ng mga ganong aktasyon sa pag-i-impeach ay para sa interes ng taong bayan bakit hindi sila nananawagan ng impeachment dito kay Pangulong Bongbong Marcos? Bakit hindi sila gumawa ng hakbang at kitang-kita ng sambayanang Pilipino na nanahimik yung iba sa mga leader nila, hindi marunong bumoses? Ika nga yung Noy kahol ng kahol laban sa Presidente ngayon nananahimik na. At ang katunayan pa nang nag-post pa nga si Senator Kiko Pangilinan na daw sila nananahimik,
Nagmamasid lang daw sila. Bakit sa usaping trilyong na lustay, nagmamasid lang kayo? Bakit nung usapang mahigit 1 milyongo lang? Kaya ko nila lang kasi ipagkumpara nyo yung trilyong doon sa milyong piso bakit doon kahol kayo ng kahol? Anong nabubuong conclusion natin ngayon, mga kababayan? Kaya nila gustong patahimikin si Senator Marcoleta dahil sa panahon kung sakali man in a legal way, mapatalsik ang Pangulo, sino papalit Sara Duterte, at yun ang pinakaayaw nila. Kaya nga pagdating sa issue, ang kanilang ginawan lang ng aksyon at kinakahulan sa issue ng paglustay ng pera, yung VP, yung Vice President lang, pero pagdating sa President idente, wala, tahimik sila. Yun ang pinakaayoko. Gagamitin ninyo yung taong bayan, gagamitin ninyo yung terminong sa kapakanan ng Pilipinas, pero yung totoohan ng pagpapapanagot, yung totoohan ng pagmamalasakit sa bayan, hindi makita sa inyo sa lahat ng panahon. Kaya itong kontradaya na ito, kung talagang kayo ay kontradaya ng eleksyon, alam ninyong may mas mabibigat pa na mga nandaya ng eleksyon. Bakit hindi ninyo yun ang kasuhan ninyo? Bakit? Dahil basta kapag ka si Senator Rodante Marcoleta ay napatalsik at napatahimik ninyo, wala nang manguusig, wala nang magpupush na dapat ay maimbestigahan din pati ang Pangulo na baka dumating ang panahon, mapapanagot ang Pangulo, mapatalsik, si VPAR na ang pumalit at ang pinakaw nyo ay yun ang mangyari. Kaya gusto nyong patahimikin si Marcoleta Kaya nga ba nung November 13 nagkawatak-watak kayo? Hindi alam ng iba nating mga kababayan kung saan sila pupunta. Kung sa Luneta ba o kung sa EDSA ba? Dahil hating-hati ang panawagan ninyo. May panawagan kayo na ibang-iba sa panawagan ng iba ninyong kasama. Naguguluhan Po ba yan ang katunayan na kayo mismo sa inyong hanay sa inyong grupo nalilito na? Sino ba ang kakampi talaga natin? Kanino ba talaga tayo? Ano ba talaga yung layunin natin? Sana mabulay-bulayan ng iba nating mga kababayan dyan sa hanay ng mga kakampings. Po ba? Mga kababayan, kapag ka ito ay in-entertain ng ombudsman at ipinagpauna sa mga dapat pangunahin at i-prioritize, ano yung nakikita nating dahilan, kaya gagawin niya ng ombudsman at tuluyang mapatahimik si Senator Rodante Marcoleta. Pakinggan po ninyo itong mga nagiging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Na tingin ko ito ang naging mitya kaya nangyayari ang mga bagay po na ito. Makikita nyo po sa screen mga kababayan, pero teka lang or hindi kasama sa balita kasi ang narinig ko rin kayo na sa ibang stasyon nason bukod kay Gutesa, ginamit din ata yung statement ni Saldico yung mga video messages. Para hindi na bagit Parang yung kay Gutesa at saka ito pong huling mga video ni tingnan mo na kung ginamit yun may binabanggit pang mga tao si Salcio ba po? Oo. Ang totoo niya na binabanggit niya ang Pangulong Marcos. Yan. Opo. Nasabi ho niya yon. Yan kasi mga kababayan nung nagsakampa ng reklamo ang ICI at DPW, nagrekomenda sila kung sino mga kakasuhan. Ang pinagbatayan po nilang statement ay kay Gutesa at may mga balita na ginamit din daw po yung mga pahayag ni Zaldico sa kanyang mga post doon sa isang social media platform na ang ipinagtataka ni Senatoro Dante Marcoleta dito kung yun ang pinagbatayan Bakit hindi maimbestigahan ng Pangulo? Samantalang si Romualdez si Zaldicoco na imbestigahan. Bakit nagiging selective pagdating sa dapat na maimbestigahan? Samantalang, pare-pareho ang pangalan nila nandoon sa mga statement na ginamit ng ICI at ng DPWH. So, yan naman hayag naman talaga yon. Wala naman tayong itatago rito. Narinig naman nating lahat. Buong Pilipinas ay sinabi niya na nagdadala siya ng pera kay Martin Romal at sa ating Pangulo ba? O tama po sa Malakad. So yun ba, pinakaktor ng po ang tanong namin. Pagka po ba halimbawa ganun ginamit ang isang testimonya sa laysay, sa isang ipafile mo pa lang na information, pwede bang mamili ka lang kung sino ang dapat mong isama? Hindi ka makakapamili. Pag ginamit mo, yun gamitin mo lahat. Kung ano nakasama doon, ganun ang ginawa mo, pupunta ka na naman sa bending dalo. Naku ganun ba yun? Ba binabalok twisting the law? Opo, di ba?
Pero ang tanong, Jensen, halimbawa ang sabi nyo, nabanggit nga yung pangalan ng Pangulo pagka isinama nila yon sa papailan nila sa ombudsman, baka naman sabihin hindi na namin sinama kasi ang presidente may immunity from suit. So, hindi iyan ang tamang forum. Dapat yan sa impeachment. Theoretically kasi, opo ang pinag-uusapan natin kung ginamit nila yung statement ni Gotesa. Okay. Maliwanag naman na binanggit niya si Saldico at saka si Martin Romales. Ngayon, kung totoo na ginamit naman din yung pahayag sa maraming installments, pahayag ni Saldico, si Saldico binanggit naman niya si Martin Romualdez at binanggit din niya ang Pangulo? Oo. Kapag pinagsama-sama mo yon, alam mo kung sino talaga ang dapat na maging subject matter ng investigation? Tinatanong ni Nelson yung doktrina na ang Pangulo'y immune sa anumang kaso, anumang kaso? Totoo yun Pero ang pinag-uusapan natin, Nelson, investigasyon lang naman Ayun, hindi naman kakas kasi para kompleto. Tama, dahil nga sinasabi natin huwag tayong maging selective, tuwal naman binanggit lahat ang mga pangalan ng mga kung sino-sino. Sinino naman Opo, ang investigasyon na kinakailangan umikot sa lahat ng mga nabanggit. Ngayon, pagdating na doon sa pagpa-file ng ng tama at kaukulang asunto, doon na nyo i-consider yung doktrina that the President is immune from aon ba? At hindi naman siguro wala namang immune sa investigation Sabi nga natin, no one is above the law, tama? Ba, kahit Pangulo ka man ng Pilipinas, ba hindi ka mas mataas sa batas, opo? Ang problema sen noong ito ay marinig ni Senador Panileksono. Meron na kaagad siyang conclusion. 'Di ba? Ang sabi niya absolutely walang untrue and false na may kinalaman dito ang Pangulo. Naku po, siping na naman. Pinag-uusapan pa lang natin ang mga mekanismo na kanilang iniisip para ihabla kung sino yung dapat ihabla base sa mga testamento na kanilang pinagbasihan. Opo, pinag-usapan na natin ngayon, mag-iimbestiga pa lang Ayon, bakit inunahan mo na sabi absolutely wala naman and false o baka baka nga kung mailigaw na naman, hindi natin sinasabing may kasalanan nito or may kasalan, pero pakaiwasan natin na magbigay ng sariling opinyon na para bagang alam na natin ang pangyayari, baka nga alam na ni Ping yung totoong pangyayari, kaya makapag, kumbaga, defensive na defensive, narinig niya lang si Zaldico na idinama ang Pangulo, sasabihin niya, hindi walang nang kinalaman para saan pa nag-iimbestiga kayo? Kung alam mo naman palang walang kinalaman, para saan pa't nag-imbestiga kayo? Para saan pa at nag-iimbita kayo ng mga tetestigo, ng mga magsasalita sa Senate Blue Ribbon Committee? Kung alam mo naman palang walang kinalaman ng kung sino doon, pambihira ka naman, Pingo. Naturingan kang senador, investigador ka pa niyan, ipinagmamalaki ka pa ni Soto niyan. Uunahan mo na agad. Nung investigador ka, sasabihin mo ba wala, hindi totoo yan. Kahit na may ebidensya, naku po, nahahalata ka masyado. Kaya tayo minsan, inapupunta kung saan-saan kasi nga naman sa yun daw ang another supplemental yun happy, ba panibagong agag hindi mo kabisado at hindi pa naman talaga yun ang nangyari kasi sang-imbestigan. Sabi ko nga sa'yo, DOJ o kaya Ombudsman, pagkasapat na ang kanilang mga pag-aanalisa, pag-aaral, pag-iimbestiga, sila lamang ang pwedeng magpasya. Ayon na maghahabla pa Opo, hindi pa rin sila ang pwedeng magbigay ng opinyon kung sino may kasalanan. Sila pa ang magkakaso kasi sabi nga natin yung quantum of evidence, di ba? Yes po, sapat lamang hahanapin nilang ebidensya para lang sila makapag-file ng kaukulang asunto. Ang korte sa mga darating na panahon, sila lang ang magsasabi. Ito may kasalanan ito, at saka ito, at saka ito. Tama wala pa tayo roon Wala pa po. Papaano ngayon ang sasabihin mo na absolutely false and true F o ba makes sense ba? Bakit mo nga naman uunahan ang isang bagay na hindi nyo pa nga totally nalalaman kung anong totoo batay sa mga investigasyon? Naku po, napaka-defensive po ni Ping dito. Talagang sasabihin niya, hindi raw sila close ng Pangulo, pero biglang gaganito. Sip-sip? Pambihira kaya sapsap ang mga nahuhuli na ninyo kasi sip-sip ka. Yun ang sabihin mo. Naku po ang bottom line dito mga kababayan, ito ang dahilan. Ito ang pinakadahilan sa nakikita ko.
Kaya gustong-gusto nilang patahimikin itong si Senator Rodante Marcolet at mapatalsik, 'di ba? May pakulong para ano kasi gusto po ni Senator Rodante Marcoleta imbestigahan. Walang makaliligtas sa imbestigasyon. Kahit Pangulo imbestigahan ninyo dahil diyan natin malalaman ang totoo. O syempre todo protekta na ang mga dapat pumotekta. Kahit hindi naman sinasabi ni Senator Marcoleta na may kasalanan ng Pangulo kasi mag-iimbestiga pa nga lang o wala na. Walang pinagkaiba yan doon sa mga kababayan natin na nagsisikap at nananawagan. Pangulong Marcos, magpa-herap follicle test ka na? Biglang yung mga defensor ng Pangulo, hindi totoong aid ang Pangulo? Bakit magpapa-follicle test hindi naman talaga nagamit ng kung ano-anong droga yan? Or wala naman sinabi pang wala pa namang sinasabing, addict talaga yung iba siguro talaga sinasabi nila addict, iyan bangag yan, sinasabi nila yon, 'di ba? O para mapatunayan kung talagang hindi addict, oo magpa-follicle test kasi may mga kababayan tayo na hanggang ngayon talagang legit at genuine gustong mamalaman ng totoo dahil hindi sila humusga na adik ang Pangulo. Maski ako ayokong maniwalang bangag ang Pangulo Ba kaya tayo ang gusto natin hanggat maaari magpa-HERF follicle test ng Pangulo. Pero hindi ibig sabihin, noon hinuhusgahan na natin ng Pangulo na siya'y adik hira ka naman si Antaire kasi kung ano-ano pinagsasasabi po ba kaya nabibigyan tuloy minsan ng malisyosong kontekstong Pangulo, malisyosong imahe at perspektibo dahil din sa mga dumedepensa sa kanya. Kaya mga kababayan maging mapanuri at tayong maging mapanuri, mapagmatsyag tayo sa mga nangyayari at mag-aantabay pa tayo sa kung anong mga pakulupa ang gagawin nila para mapatahimik lang itong si Senator Rodante Marcoleta. Sa ngayon malinaw, gusto nilang patahimikin si Senator Rodante Marcoleta dahil nga sa alam naman ninyo may mga grupo dyan na ayaw-ayaw sa isang politiko na maluklok yun sa pwesto, kaya pati sila kakampi na rin sa nooy, isinusuka rin nila. Bueno mga kababayan, hanggang sa susunod po na talakayan, paalam.